Hello guys, good morning sa inyo. Ah, ito yung ngayon yung continuation ng paggawa natin ng controller gamit ang virtual console ng QLC, no? So dito sa video na to, i-continue lang natin itong master fader na lagyan ng function. So kasi ito, dalawang klase ang paglagay ng function. Pwedeng naka-live ka na dito, naka-on na tong virtual console mo, nako-control mo na yung ilaw, so pwede kang maggawa ng scene. At the same time, dito rin sa function, dito pwede kang gumawa rin ng scene habang naka-on din yung ilaw, no? So actually, parehas lang halos siya. Pwede kang hindi gumawa nito, pero pwede kang dito na diretso. Kaya lang dito, pagka nag-create ka kasi ng scene, ang mangyayari ito, like itong white. So, maglalagay ka ng picture, no? Tapos, i-check mo rin to. Yeah. Doon kasi, makikita mo na yung ilaw kung anong kulay pagka meron ka ng nalagay mo na dito sa master fader. So, simulan na natin, guys, no? Bali, ito, gagawin ko rito yung pinatch natin na ilaw, itong walo. Lalagay natin dito sa isa. Yung channel niya is 6 lang. So, hanggang 6 lang yung malalagyan natin. So, ito, start tayo, no? So, ang gagamitin ko rito is level sa slide properties niya, no? Slider properties. Hindi itong playback. Slider properties tayo. So, switch natin to level mode. Then, ang gagawin natin is group na. Group. Then, una lagi, ito kasi yung Verlaine, nasabi ko sa unang video. Wala siyang fader, no? Ito, makikita niyo yan. Wala siyang dimmer pala, sorry. Walang dimmer. So, ito lang yung mga, fader niya, no? Yung mga function ng slider niya. So, 6 lang siya. Kaya ang kagandahan talaga ng mga latest na ganito, computerized na, is na ma-maximize mo yung channel dun sa 512 na channel ng isang controller, no? Maximize mo siya. Let's say ito, kasi pagka gamit mo yung 512 or 384, ang isang channel doon ay 16 agad kahit per LED lang. So may mga slide na sayang. So dito, maximize mo siya, gagawin mong yung 6 lang, hindi ka nakakain ng ibang space na walang function. So yun, ngayon ang paglagay dito sa master fader na ginawa ko is, ayan, pupunta, i-click mo, double click, ito yung lalabas, slider property, nasa general ka, no? So pupunta ka sa view ng level, yan, then ang gagawin mo dyan, susunod-sunodin mo lang to dun sa fader na nandito sa baba. Ito 1 to 6, ito 1 to 6 lang din, so sunod-sunod lang siya by group. Yan, then click natin red, okay, then click OK. Yan, nakita nyo nag-block siya. So ang na-check lang dyan automatic itong red. Ayan, pare-pares na yan hanggang dun sa number 8, pare-pares yan. So click lang OK, click lang natin OK. Yan. So andito na yon, recorded na siya rito. So ganun din gagawin dito hanggang dun sa 6. Level mode, then by group, then sunod green, click OK, then sorry, and okay ulit. Sorry, teka lang, double check natin, parang red yung naging red yata to. Na-click ko rin yung red, so ulitin natin to. Ang gagawin natin all, then none. Okay, kasi pagka na double click mo yon, ganun ang mangyayari. Pag hindi mo in-all tas none mo, naka-record yung red, so ang maglalabas na magiging yellow siya pag tinaas mo yung fader. So mangyayari yan, dapat reset mo siya, click all, then none. So yun, no, na double click ko kasi na dalawang ko dapat cancel lang. So green yung sunod natin, then okay. So show ko lang ulit, no, yung nangyari kanina. Ayan, na okay ko to imbis na cancel. Pag kinancel ko, ayan, wala siyang ang nangyari kanina na okay ko, yun.
lumabas yung red. So, dapat pag ganyan, balikan mo yon, i-click all mo lahat, then none, tapos balik ka lang dito sa ganun dapat ang gagawin. Double check nyo lagi kasi magkakaroon kayo ng problema pagka maggagawa na kayo ng scene. So, yon, ito green, then okay. Then ito ay blue. So, yun, no? Group, then blue. Okay. Then, okay ulit. Double check lang. Okay. Then, number 3, number 4. So, i-open natin to para makita natin. No? Number 4 ay auto. Yung titingnan natin palagi dyan yung ano yung type. So, color siya. Okay. Then, click OK. Then, click OK. Number 5. Number 5 ay shutter. So, speed. Ayan, automatic yan. Dalawa ang mag-checks, no? So, manual na lang natin na ganito. Kasi magka-cancel din naman tayo ng isa pa Ayan. So, ganun ang gagawin natin yan. Tagigisa. Kasi pag clinic natin yung, pag clinic natin yung shutter dito sa by group, mag-check din to. Dalawa kasi silang shutter Yan, na-explain ko naman yan doon sa isang video natin. So, yan. Then, click OK. Okay na yan. Then, yung last is number 6. So, ganun din. Kasi pag yan, pa-sample ko shutter. Dalawa yung ma-check yan pag in-okay ko yan. So, tatanggalin lang din natin yung isa. Tanggalin na lang natin yung isa. Kasi nasa number 5 yan Okay. Then, click OK. So, yun. May function na lahat yan. Ito, master fader na to. May function na doon. Ngayon, pag gagawa na tayo ng seed, i-activate natin tong switch to operate mode. Mag-operate mode tayo. So, activate natin yan. Remember, dalawang klase na paggawa ng scene natin ngayon. Kasi, pag wala kang master fader, dito ka lang makakagawa ng scene. Okay? Kiklik mo yung scene, then magpa-patch ka. Like, halimbawa ito. Sorry. Ayan. Pwede kang yung window ko. Nawala. General. Nakaklik dapat sa general. Yan. Mag-add ka ng fixture. Okay? So, yon. Yan pa ang gagawin mo. Tapos, pag check ka dyan, check mo yan. Then, saka mo i-copy sa lahat para hanggang 8 makopy siya. So, ganun ang gagawin. So, dito, yung kaya gumawa tayo ng para mabilis tayo makagawa ng scene. So, yun, chinek natin lahat kasi para lahat sila sabay-sabay ilaw. Okay? Let's say, gagawa tayo ng scene, no? Ang gagawin natin ay tawag nito kulay red. Yan, red color to Okay? Tataas lang natin red. Then, para mas maano natin function muna natin tong edit mode, no? Para mas makita natin, lagyan natin to ng kulay. Oh, shucks. Sorry. Nasa ako. Block natin ulit. Okay, ito. Click pala natin yan. Then, red. Ay! Family na naman ako. Yan. Okay, then ito, green. Sorry. Tayo sa background, green. Then ito, blue na yan. Then ito, leave it na lang natin kasi may function yan, no? Ang background nito, blue. Gawin na natin gray ito. Itong tatlo. Kasi naman to fader na. So, para malaman natin kung hanggang saan yung
fader na to, no, kung ilan. Yan. Tapos nga pala, itong master fader na to, ang maganda nito, i-ano na natin agad. Teka lang. Gawin nating 6 page or kahit 3 lang. Pero sa akin gusto ko gawin kong 6 para doon sa susunod na ibang ilaw, lalagyan din natin ng master fader. So ito yung sinasabi ko, no. Gagawin natin 'yan, itong page. Enable natin. Then i-clone natin. So I suggest na after nyo magawa to, itong master fader na to, bago nyo lagyan ng patch dyan, ipapatch nyo yung fixtures dyan, ay mag-create na kayo ng page na ilang page kung anong gusto nyong page, no. Sa akin 6 lang, okay na yon kasi usually ilang klase lang naman ng ilaw ang gagamitin mo. Amber, RGB white, tsaka beam. So lahat ng beam pwede na sa isang master fader yon, no? Or kung magkakaiba ng ng tawag nito ng personality, pwedeng dagdagan nyo na lang yung fader, no. I'd say 10 ganon yung master fader nyo. So ito, ang mangyayari dito ngayon ay i-clone ko muna, tapos gagawin ko 6, page 6. So yan, no. Then kiklik ko lang okay. Ito hindi ko na lalagyan to kasi pwede ko naman siya i-manual na eh. So yan, naka-check siya, no. Okay. Ito kasi ang mga nito, pagka meron kang external input na controller like MIDI, mga MIDI or yung mismong controller mo, no, kakabit mo rito, no. Pero usually MIDI ginagamit. Yan. Then click mo okay. Yun, lalabas na yung page na to. So yun, yung sinabi ko nga sa inyo. Ayan, clean-on natin yan. Ang mangyayari dyan, nandito rin yan sa page 2. Yan, yung kulay na yan, oh. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin na lang natin. Page 2, page 3, page 4, page 6. So tatanggalin na lang natin to. Gawin na lang natin, nasa page 2 ako, no. I-blue na lang natin ulit to. Okay. Oops, medyo light siya. So yun, sa susunod ko na lang i-edit yan, no. So pati yung nyan, ito kailangan siya, uncheck. So pag gagawin mo na to ulit, uncheck mo na. So pag gumawa naman kayo kasi, bago kinapin nyo tong ginawa ko, bago kayo mag-page, make sure na hindi pa edited tong master fader nyo. Let's say 10 yung ginawa nyo, hindi 10 pa yung gagawin nyo, no? So I suggest na gawin nyo muna yan bago kayo mag-input ng mga fixtures dito, bago kayo mag-patch. Patching. So yun, no. Ang gagawin ko rito sa susunod na, no, pagka gagamitin ko na lang siya. So balik ako sa 1. So ang nangyari ay andito na ako sa 3, no. Bali 4, 5, 6. Gawin natin gray. Gray ito. Dito na tayo. Ayan. So yan. Tapos yung kulay ng niya, font, black natin para visible siya dyan sa slider na yan. So yun, no. Then double check natin, meron na siyang level. Okay, may label na nga pala tong 6 na to. Nagawa na natin. So gagawa na tayo ng scene gamit to, no. So sabi ko kanina, itong master fader na to, balik natin sa no, function mode na. So play mode tayo. Pag inangat to, red na agad yung lalabas doon. So pag gagawa na tayo ng scene, dito na tayo sa live edit function. Dump. Yan, dump DMX values function. So click natin yan. Then kung marami na kayong na-patch na ilaw, no,
I suggest na mag-dump kayo selected channels. Kasi, pagka meron na kayong ilaw dyan na iba, so, yun lang yung i-click nyo. Halimbawa, ito, apat lang. Gusto ko sa apat lang yung red. So, yan lang i-click ko. Then, dump only non-zero values. Then, kung ano yung specified na selected button ko ilalagay. Let's say, sa 2. Sa 2, yan. Tsaka mo i-click OK. Pero ngayon, ang gagawin ko is lahat na. So, dump all ko na, no? Para mabilis. At di yan naka-check. Lahat ng channel yan, pictures. Hanggang 48 channel yan naka-patch. So, yan. Lahat malalagyan, no? Click ko lang OK. Sa number 2 yun, no? So, yan. Itong number 2, automatic nagpalit siya ng name. So, ang gagawin ko dyan, ayan, napipindot ko na siya. Diba? Gagawin ko dyan, edit mode ako. Ayan, gawin kong all red. Sorry, hindi ko na pala mababago to. Dito ko sa send faction mababago to. So, make sure na doon pa lang sa pag okay mo is napalitan mo na yung function name dito para hindi na mababago. Let's say ito number 2 na lang din to para hindi ka na ilalagay natin tong intensity, no? Okay, para hindi ka na babalik dito sa function para gawing number 2 lang to all red. Pero pag doon ka nga, ang mangyayari kasi doon, number 2 lang ang mangyayari. So, kung gusto mo siyang baguhin pa rito, sasaya naman yun. All red. Ayan, kasi nagpunta na tayo rito. No? All red siya. So, pag clinic yan doon, automatic, yung ayan, naka-check. Yun lang ang naka-on. Red. Okay? Red lang siya. So, matic yun. Nakaangat yung fader niya sa red. Then, balik tayo sa virtual console, no? Green. Ibababa natin to. Sorry. Ibaba natin to. So, gagawin natin 3 na lang. Green. Ay, sorry. Angat natin yung green. Then, dump sa all kasi wala naman tayo ibang picture, no? Ibang picture na na-patch. So, 3. Then, click OK. Okay na yun. Ay, nakalimutan ko na naman, So, 4. 4 na tayo. 4. Okay. 4. Gawa tayo. Dump ulit. Kulay blue naman to. So, 4. Ayan, tinan nyo na napalitan yung Kasi hindi ko napalitan dito. Dapat dito pa lang papalitan yan. 4. So, okay, para hindi siya mababago yung name. Okay, 4 yan. Hindi siya nabago, di ba? Hindi siya na-apektuhan. So, balik ako rito. Tapos, check ko lang muna to. Double click ko siya. Umiwalay tuloy. Double click ko lang to. Ito. Then, lagay ko na lang siya sa 3. Yan. So, close natin. Ayan. Balik siya. Then, balik tayo sa virtual. So, yun. Nangyari. 3, name. Sorry. So, ano na natin to? All. Sige, 3 na lang natin. Okay, 3. Balik tayo dito. Edit mode tuloy tayo ulit. Kasi para yung button label, no? Yan, huwag nyo kalimutan yung adjust function intensity, no? Tsaka ito nga pala, dapat toggle on off lang siya. So ngayon, kung may flasher kayong gagawin, gawin nyo to. Ito, function. Magkakaroon yan ng star. Let's say ito. Yung green gusto kong pag pinindot ko, isang pindot ko, pag inangat ko yung daliri ko, magpa-flash lang siya. So, let's say, magkakaroon ng star yan. So, pag nag-function yan, ang niyan, hindi siya naka-hold. Unlike dito sa 1 tsaka 3.
Ayan, pag angat ko, naka-hold na siya. So, pansinin nyo, namamatay din yung ano. Ayan yung kaibahan ng tawag nito, solo frame tsaka sa frame lang. Ayan kaibahan yan. Makikita nyo sa susunod na video pagka naglagay na ako rito. Kahit yan lahat magkakasabay. Dalawa. Yan, dalawa ang pwedeng magkasabay dyan. Yon. Basta nasa isang ano sila, nasa isang frame. Okay? So, yon, ang mangyayari dyan is yan nga ay mapipindot siya. Ayan o. Isa lang. Tapos ito, pag inangat mo, ayan, napipindot lang siya. Babalik siya sa off. Mamamatay lang din. So, yun ang pagkakaiba ng may function ka na flash function. So, balik natin dito sa toggle. So, click OK. Then, ito, okay na. May patch na siya. Function, okay. Then, number 3, number 4. Ito, wala pa. Pero meron na doon. Then, okay. So, yun. Yan po ang paggawa ng tawag na ito, scene dito gamit tong fader na to, no? Tapos ito, bababa natin ulit, no? Kasi pagka kalimutan natin ibaba yan, pagka yun, nakabuhay lang yan. Kasi gumagana yan, master fader natin yan. Nakabuhay lang yung blue. So, magtataka ka, uy ba, ba't nag-red na ako pero violet, naging violet? Ibig sabihin, nakataas to. So, ibaba mo muna yan. Parang dun sa controller mo, di ba? Kailangan mo ibaba muna bago mo tataas mo ulit. Sa mga ganun sa mga DMX natin. Kailangan mong ibaba muna ulit tas bago mo itaas. So, ganun din dito halos, no? So, ito yung isang function na to is ito yung ayan mga na-create natin. Ito yung unang create natin sa unang video natin, yung white. Dito tayo naglagay. So, let's say gagawa naman tayo dito ng pakita ko lang ulit, no, para ma-recall nyo. Gawa ko ng scene, amber naman, no, amber, then pictures, then select ko lahat to ulit, sorry, then okay, then overlane, then check ko na lahat yan. So, nakababa naman yan, no. Gagawin ko hindi, mas maganda yung tatlo lang RGB. Gagawin ko ito na yung select color, no. Tapos pick ako ng color dito. Tapos dito yung usually ang amber nakikita niyo nagpapalit to. Amber is ganito ang kulay. Ayan, may pagka yellow na siya Ayan. Yellow green yan. Ganyan amber. Puso yung ayan amber white. Ganyan ang kulay ng amber. Ayan. So ito, pagka sa susunod na may parallel pa kayo as ibang brand, copy nyo lang to. Tapos gagawa kayo ng amber dun sa brand na yan. So I suggest pala, no, na ito, pwede nyo itaas pero goods naman na yan. Lalabas dyan amber. So click OK. So yun na yun. Then ito, wala pa yan. Gawin nyo, check nyo lang to, copy all sa all pictures. Pag-click nyo yan, automatic yan, nandyan na yan. So, yon ang function na ginawa natin. Paggawa ng scene dito sa QLC, no? Yan. So, ayan, no? Nagawa na natin. So, ito na lang muna sa tutorial na to. Yung susunod natin, kasi medyo mahaba pagka dinire-diretso natin, no? Susunod na video, lalagay naman natin, mag-upload ulit tayo ng panibagong ilaw, then sunod beam naman, yan. Tapos i-review ko lang din kung ano yung mga kailangan idagdag para isasama ko sa video. So, yun, that's all for this video, and huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang ating kung may natutunan kayo dito sa tutorial na ginawa natin. So yun, salamat sa panonood and God bless.